Hey, what's up sa inyong mga ka-keeper? So, isang magandang tanghali sa inyong lahat. So, nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong vlog update. Ayan, so, December 23 na and nakita ko lang to sa mga ibang YouTubers na nag-aalaga din ng mga isda. No? So, mayroon silang parang tradition or ginagawa na every year, gumagawa sila ng outdoor or mga tank updates, ganun no, kung ano na yung parang naging progress nung mga alaga nila, tsaka yung mga aquarium nila, mga ganun. So, hop in din tayo sa trend. So, first time kong gagawin to. So, it's December 23rd again. So, this is a front yard and indoor setups update. Ayan. So, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button na dyan sa baba. Tick mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga post. Ayan. Palike na rin ng ating Facebook page, G's Aqua Hub. Ayan. Search nyo lang sa Facebook. Lalagay ko lang dyan yung profile picture ng ating page. Ayan. Session nyo na yung kusina. Ayan. So, ayan na mga kahabi, bago tayo magsimula. Intro. Ayan, so ayun nga mga kahabi, no? So today gagawa ako ng first ever setup updates ko sa mga aquariums ko. Pero bago ko ipakita sa inyo yon, share ko muna sa inyo kung paano ako nagsimula. So almost, more than 2 years ago ako nag-start sa fish hobby. So nag-start ako sa isang 10-gallon tank lang na bare bottom. Ayan, tapos nag-alaga ako ng ng isang flower horn, tapos may mga goldfish din. Ayan, so beginner days, alam ko maraming mga mangbabash dyan, pero syempre yun yung mga beginner days natin, lahat naman tayo nag-start sa ganyan. Pero as of today, ayan, papakita ko sa inyo kung ano na ang meron ako sa aking indoor setups, yung mga display aquariums ko dito. Say hi! Say hi! Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang meron sa aking mga indoor setups. Tapos, papakita ko rin sa inyo yung labas ng bahay namin. So, quick overview lang ulit. Nag-start ako with a 10-gallon bare bottom tank, which is yung una ko ipapakita ngayon. Tapos, nagkaroon ako ng 5-gallon tank, which is yung naging breeding aquarium ko para dun sa mga first guppies ko before. And then, nagkaroon din ako ng isang styro tub. Ayan. So, yun yung first 3 setups ko before. And ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano na ang narating ng aking paghahabi ng isda. Ayan. So, flip ko yung camera para makita nyo rin. In 3, 2, 1, let's go. So, ayan mga kahabi. So, ito yung 10-gallon na bare bottom tank ko dati. So, wala siyang kailaw-ilaw noon. Tapos, a few months later, nakuha ko itong ilaw natin. So, T5 siya na LED lamp. So, yan na siya ngayon. Bare bottom dati. Planted na ngayon. Maintained na siya ngayon for about 6 months na yata. 6, 7, or 4, 5 months. So, mga nakalagay na lang dito ngayon is mga molly. Ayan, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mollies yung nakalagay dyan. Ayan, so yan na yung ating 10 gallons. Ayan. Tapos, next naman natin na setup is yung nandito sa gilid. So, ito nakuha ko lang din this year, tong setup na to. This year ko lang din siya sinet up. So, ito is a shrimp tank. Tapos, sinalo ko dito yung dalawang betta fry na survivor ko dun sa breeding ko. Ayan, so, andyan sila somewhere. Hindi ko pa siya masyadong nag-groom kasi natitriman. So, yan ang labas niya ngayon. Ayan, so, ititrim ko siguro siya bago mag-New Year para maganda-ganda naman ang kanya itsura. Sa tabi naman niya, ito, lilinisan ko pa lang din is yung aking AFR breeding tank. Ayan. So, parang beta tank ito na square type, 6x6x6. So, dyan ko binibreed yung aking mga AFR. Yan. Tapos, dito naman sa kanyang right side, ayan,
is this year ko lang din siya binuo na setup. So ito yung aking Golden King Cobra na tank. Ayan. Medyo marumi na rin, kailangan na rin i-maintenance ulit. Ayan. So since marami tayong oras ngayon, naka-leave tayo sa work, ayan, malilinis natin lahat. Ayan mga kahabi. So proceed naman tayo sa labas. Yeah. Ayan. So unahin natin yung sinasabi ko kanina na yung styrotab ko na pinakauna. So andito siya sa gilid. Ever since nandito na yung pwesto niya sa gilid. Ayan. So ito siya. Ayan. So ito yung breeding setup ko dati para sa mga green Moscow ko. Pero ngayon, setup na lang siya para sa lahat ng females. Ayan. So females lahat ng karga nito para iwas tayo sa unintentional breeding. Ayan. So meron akong giant water lettuce, dwarf lettuce, tapos meron tayong water hyacinth dyan. Na yan na rin yung nagsisilbing filtration ng tubig, tsaka para makontrol din natin yung water parameters. Ayan. So more than 1 year na rin to, magto 2 years na rin siguro itong styro na ito. And so far so good, hindi pa naman ako namamatayan dyan kahit na uulanan minsan or basta subok na niya lahat ng conditions kahit bumabagyo pa. Siguro yung pag sobrang lakas, tinatakpan ko na lang siya, tapos may butas din naman siya doon yun. Kung makikita niyo yung mga butas dyan. Yan, para hindi siya nag-overflow. Ayan, so yan yung isa sa mga beginner setup ko noon. Proceed naman tayo dito sa malapit sa aming pintuan. Ayan. Ayan, so meron pa akong isang 10 gallon ulit na this year ko lang nakuha. Yes, bebe? Say hi! 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 Ayan. So, ayun nga mga kahabi, no? So, ito ang aking 10 gallon. Ayan, so, 10 gallon setup sa labas. So, this year, ko lang din siya nakuha. So, nakuha siya ni Father dun sa pinagsaservicean niya na church, and di na siya nagagamit. So, itatapon na rin kasi nila, so kinuha ni Papa. So, ayan, ninayos ko na lang, nilinis ko, and in good condition pa rin naman siya. So, ginamit ko na siya. So, mga nakapanood ng mga ibang vlogs ko, mapapansin nyo is hindi ganito yung setup niya dati. Kasi ang setup niya dati is dirted tank siya. So, meron siyang garden soil, tapos doon nakatanim yung mga halaman. Yan. So, ang ginawa ko na lang ngayon, since back to office na rin, back to work, tinanggal ko na lang yung soil niya, tapos nilagay ko na lang sila sa mga individual na balot na ganyan. Ayan. So sa mga magtatanong kung mabubuhay ba yan, bali ang ginawa ko kasi dyan is experimental lang. Ginaya ko lang yung mga nakikita ko sa YouTube na nagpapapropagate tsaka sa mga pet shops. Ang ginawa ko naman dito sa akin is binalot ko siya ng filter pad, yung used na filter pad. Hinugasan ko lang na mabuti, tapos nilagyan ko ng stone para hindi siya umangat, hindi siya lumutang. Tapos sinamahan ko rin siya ng aqua soil. Ayan. So may aqua soil yan para meron pa rin silang source of nutrients. So lahat ng plants na yan is rooted na yan. So binukbukan ko lang siya ng aqua soil. Ang gamit ko palang aqua soil guys is ito. Yung Terra Activa. Ayan, Shrimp and Plant Aquarium Active Substrate. Ayan. So, may nabibili yata sa Shopee or sa Lazada na ganito worth 450 to 500 pesos yata to. So, 2 liters ito. Ayan. So, 2 liters siya. Ayan. So, next naman tayo na setup is ito. Cut out lang siya ng water jug na sira na nakuha namin sa mga nagdi-deliver ng water. Ayan. So may sira na, may konting sira na kasi, tas hindi naman maganda yung itsura niya, kaya hiningi na lang namin. So ang nakalagay naman dito guys is yung mga cal ko ng EBM. Ayan. EBM cals lahat yan. Pero tignan natin, baka may late bloomer. Ayan. So lately lang to, wala pang 1 week yan. Tapos next naman dito sa gilid is ito. Start muna tayo dito sa styro. So itong styro na to ngayon as of now is bakante. Tapos sa baba niya is meron akong 4 na beta. Ayan. So kapag nako-condition ko na yung mga beta, dito ko sila binibreed sa styro box na ito. Ayan. Yan yung ginagawa kong breeding setup nila.
Tapos, sa baba naman niya is, ito yung siguro parang 1-year-old na rin na styro na rin. O hindi, wala pa palang 1-year-old kasi this year lang siya. So, ang laman naman nito is, ayan, so meron tayo ulit water hyacinth dyan. Ayan, so may mga AFR. So, dyan nakalagay yung mga AFR ko naman. So, dyan ko nilalagay yung mga fries na mga grow out ko. Yes? Yes. Say hi! Hi! Come on. Ayun. So, AFRs na grow out. So, sa ngayon ito muna kasi kukunti pa lang naman sila. Ayan, mapapansin nyo meron dyan. Ayan. Ayan. Tapos sa tabi naman niya is yung Golden King Cobra grow out ko. So, isang malaking styro tub din siya. Parang 20 gal yata ang katumbas nito. So, meron tayong water hyacinth ulit. Water lettuce. Ayan. Tapos, nakalimutan ko yung pangalan nitong isang plant. So, cut out lang siya galing dun sa 10 gallon na pinakita ko kanina lang. So, Golden King Cobra naman ito na galing sa isang female lang. So, mix pa siya ngayon ng males and females kasi hindi ko pa siya na-gender. Proceed naman tayo sa katabi niya. Ito naman yung Coca-Cola na nakuha ko rin sa auntie ko. Hindi na nila ginagamit. So, kinuha ko siya. Ang laman naman niya is fries ng carpa naman yung nakalagay dito. So, meron akong 10 fry ng carpa dito na sinusubukan naming palakihin. So, project ito. So, project. Ano ba to? Mga ilang buwan na ba to? Mga 1 month na rin yata sa amin nung nakuha namin tong carpa fry. Ayan. Tapos, sa taas naman niya is meron akong maliit na parang basin. So, nilagyan ko siya ng water hyacinth, water lettuce, at hornwort. Ayan. So, ang nakalagay naman dito guys is yung mga female ko ng half black blue or yung HBB na sinasabi nila. So, meron akong 2 female dyan na hinihintay kong mag-drop. So, almost sabay lang sila. So, paghahaluin ko na yung fry nila muna for now. Tapos, doon ako magse-selective ulit ng pang-breeding ko muna. Ayan. Tapos sa taas naman niya, tabi niya is Golden King Cobra din ulit na tub. Ayan. So may improvise tayong aerator dyan. Ayan, ewan ko nakikita niyo pero nasa baba yata silang lahat. Medyo marami pa rin, hindi ko pa siya masyadong nalilinis. So kulang pa. Ayan. Tapos sa katabi naman niya, ito muna tayo. Sa yung malit na tub ng Nescafe. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may mga fry na yan. So, magkaibang nanay ulit yan. Ayan, magkaibang nanay ulit yan. Hihintayin ko muna silang mag 1 week old. Tapos, ililipat natin sila sa grow out na ipapakita ko sa inyo mamaya. So, next naman, dito tayo sa mga pinagpatungan niya. So, dito sa tabi, yes, yan. So, ito na lang yung mga naiwan ko na EBM, Electric Blue Moscow na breeders. Ayan. So, medyo bata-bata pa tong mga to. So, medyo nag-restart ako ulit. Yes po. Wait lang pa. So, nag-restart ako ulit. So, EBM. Ulit itong mga ito. So, susubukan ko sila ulit. And dito naman sa tabi is medyo blurry. Ayan. So, may mga fry dito. Ayan. Ewan ko kung nakikita siya sa video. Ayan. So, katatapos lang din ng pakain. Meron pa mga naiwan. Sa cellphone natin yan mamaya. So, ang laman naman nito guys is yung HBB or half black blue din. Na ribbon jeans. Ribbon jeans naman ito. Yung mga fry nito kaya nakaseparate sila. Ayan. Tapos, dito naman sa tabi is ang aking mga adult males na HBB. Ayan. So, medyo may sakit yung HBB ribbon ko na babae. Isang babae lang kasi yon na HBB ribbon. Binigay lang sa akin. So, sinubukan ko siyang i-cross sa non-ribbon type, no? So, para titignan natin kung ano yung kalalabasan kung may magre-ribbon ba. Pero full strain lahat yan na HBB. Tapos, ito naman ang ating female. Female na HBB. Ayan. So, ito yung nanay kasi nung mga males. So, ang ginagawa ko is binabalik ko para titignan natin kung ano yung magiging result, kung mas maganda ba or maganda pa yung ilalabas niya. Ayan. So, dito naman sa bandang right side, ayan, ang ating American Bluetail. Ayan. So, regalo lang din siya, American Bluetail. So, tatry natin siyang paramihin din. Ayan, medyo bata-bata pa, pinagsama ko muna. Pero, binabalak kong paghiwalayin muna sila ulit since
Wala pa naman yata sila sa breeding age. So susubukan muna nating i-groom yung lalaki tsaka yung mga female. Ayan. Pero for now, pinagsama ko muna kasi naubusan na ako ng lalagyan. Ayan. Tapos sa tabi naman niya, ito na yung mga beta ko. Ayan. So shout out kay Beta Hobbyist. Kung taga Baguio kayo, kontakin nyo siya kung gusto nyo siyang kumuha ng na mga beta. Ang alam ko meron pa siya. Ayan. So yun yung pair na isa, tapos ito naman yung pair ko na isa. Ayan. So feeding time na ulit nila mamaya. Ayan. Tapos lastly is yung grow out. Ayan. So meron ako ditong grow out. Ito. Sa mga nanood na rin ng ibang videos ko dati, kung maalala nyo, grow out ko siya noon. Tapos nilinis ko, ginawa ko siyang DAPS breeding. Pagbreedan ng mga DAPS pala, ano. So ayun, successful naman yung DAPS breeding ko. Pero since dumadami na nga ulit yung mga alaga natin, kailangan natin ulit mag-improvise. So tinanggal ko na lang siya, nilinis ko ulit, tapos lagyan na ako ng tubig para ma-prep na yung tubig, no. Hindi siya ganun ka-chlorinated pa. Pero may reserve naman ako doon na water. Papakita ko rin sa inyo mamaya kung saan ako nag-i-imbak ng water para pang water change ko. Ayan. So sa tabi naman niya dito meron tayong jug na sira din. Improvise ulit. Dati dito rin ako nagbi-breed. Pero ang ginawa ko na lang ngayon is diyan ko na lang pinaparami yung mga DAPS ko. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, may mga gumagalaw-galaw dyan. Ayan, so DAPS. Medyo blurry yung tubig kasi katatapos lang mapakain ng yeast. Ayan. So marami-rami na sila ulit. Mabilis lang silang paramihin guys kapag nakuha nyo yung technique. So gagawa na lang siguro ako ulit ng separate video kung gusto nyo para dyan sa mga DAPS. Ayan. Tapos yung sinasabi ko naman kanina na ayan. So yan pala muna yung overall setup ko dito. Ayan. So 10 gallon, lalagyan ng kal, breeding ng beta breeding cage, and tapos yung mga ibang tanks. Yan. So yan lahat as of now yung mga naipondo ko sa pagbebenta ng isda, sa pagtitrade. Ayan. So yan lahat yun. Tapos yung sinasabi ko naman kanina is kung saan ko ini-imbak yung tubig ko for water change. Ayan. So ito siya, itong tangking ito. Ayan. So yan yung pinag-iimbakan ko ng tubig. Nakalagay siya dito sa outdoor para yung temperature ng tubig na nandun at saka yung temperature ng mga tubig na nandito sa mga setup ko is equal, no? So para hindi ako hirap na nagwo-water change na acclimate each time, ganon. Every time na magwo-water change ako, diyan ko na kinukuha. Tapos same lagi yung temperature nila. Kung nag-acclimate man ako guys, siguro saglit na lang, ganon. Parang 5 minutes or 3 minutes na lang, ganon, just to be sure. Tapos, hindi naman din ganun kalakihan yung binabawas kong tubig sa mga yan. So, parang 10% lang pag tama yung oras kong nag-water change. Ayan. Tapos, dito pala sa aming table, ayan, huwag nyo napansinin yan. Ayan. So, meron kami dito parang ina-experiment. Ayan. May mga guppies din dito. Ayan. Ayan. So experiment siya. Grow out ko ay breeding tank ko rin to actually, pero sa ngayon wala pa. Kaya dito muna nakalagay yung mga tinitingnan ko kasi yung may dalawa kasi akong sineparate dito na guppies na tingin ko is medyo maganda. So sineparate ko muna sila dito for now. Tapos titignan ko kung maganda yung magiging labas. Tapos hinaluan ko rin ng konting females. Ayan. So, 2 male kasi yung nandito, pero hinaluan ko muna ng 2 female, ay ng medyo 4 yata yan, or 5 female, para makontrol lang yung pagiging aggressive nila. Kasi, di ba, alam na, pansin naman siguro natin sa mga ibang keepers dyan, kapag 2 male ang pinagsama mo, na silang 2 lang is, minsan nagkakagatan sila ng buntot, nagkakainitan sila. Ayan. So, naglagay tayo ng female para makontrol yung pagiging aggressive nila sa isa't isa. Ayan, para dun sa female mabuhos yung attention nila, and pwede rin siyang para ma-breed din siya, ganun. Ayan. So for now, yan yung mga setup natin, guys. Ayan. Yan.
Ayan, so hopefully makapagpondo tayo ulit. Ayan, or baka may gustong mag-donate dyan. Ayan, maraming salamat na in advance. So, ang plano ko kasi dito is bibili pa tayo ng, bibili kasi sana ako ng stand or rack. It's either, ang pinagpipilan ko kasi is bibili ako ng mga kahoy na lang, tapos papatulong na lang ako sa mga barkada na gumawa ng rack, or bibili na lang ako nung stante, yung commercial stand na kaya mag-withstand ng mabibigat na weight. Since may nakita rin naman ako dito, pero titignan ko muna kung okay ba sa budget and kung pasok ba, or kung ano yung mas mura sa dalawa na pwede nating maging stand. Ayan, so yun lang yung update natin mga kahabi. So update tayo ulit bago mag New Year kung may nabago ba. Ay, tas ito pala sa mga beginners, meron tayo ditong air pump lang pala ang gamit ko, kasi may mga nagtatanong pala sa akin paano yung oxygen nila. Ayan, so ito pala ang gamit ko is yung Aquaspeed air pump na AP556. Yan, tapos dinivide ko na lang yung hose niya. So gumamit ako ng mga splitter, air valve. Ayan, para ma-distribute ko yung hangin sa lahat ng aking mga alaga. Ayan, so meron pang isa dito. So baka kukunin ko yung isang spare na air pump ko sa loob, baka iayos ko ulit dito, pero kulang kasi ako ng saksakan. And so for now, ayan yung setup ko for their oxygen, no? Tapos siguro gawan ko na lang kung paano ko ginawa ito, kung paano ko siya in-split gamit yung isang air pump lang. So dual output ito. Yan. So may nakasalpak pang isa dito, pero ito kasi naka-separate is wala kasing air stone yung hose nila. So kailangan kong i-manual adjust, hindi siya automatic na nagbabalance kasi wala nga siyang air stone. Ayan, pero ito lahat yan may air stone, divided na lang siya into multiple hose. Ayan. Yan, so sa ibang video ko na lang gagawin yan. Total, meron pa naman tayong ibang update. Ayun guys, so yun lang ang aking update ngayon siguro for now, for this December 23rd. And hopefully may tuloy-tuloy natin itong channel nito kahit busy tayo sa work, kasi kung mapapansin, medyo matagal-tagal yung mga gaps per video ko kasi. So hopefully soon makagawa na ako ng dire-diretsong video, mga updates, breeding tutorials, mga iba pang tips and tricks siguro na mga natutunan ko throughout the years na nag-aalaga ako for the past 2-3 years, sabihin na natin. Ayan, update ngayon. So shout out muna. So maraming salamat sa mga following groups nito. So BFT, Gapi Underground, Pangasinan Gapi Keepers, yata isa, Ilocano Fish Keepers, ano pa, Baguio Aquatics Online. Yan, may mga napupulot tayong mga informations dyan. Ayan, sa mga tropa rin natin, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin, kilala nyo na kung sino-sino kayo. Ayan, so maraming salamat. Sana na-enjoy nyo itong video na ito, at sana ma-inspire ko pa yung mga ibang nagsastart pa lang sa hobby na ito. Ayan, so maraming salamat. So don't forget again to subscribe to this channel. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. So yun lang for this vlog guys. Maraming salamat. Paalam!